May kausap siya. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Andrea sa gitna ng kadiliman at ng walang tigil na pagbuhos ng ulan sa yero nilang bubong. Isang taon na ngayong gabi mula noong huling beses niyang nakita si Raul na ngumiti. Hinalikan siya sa noo at sinabing babalik din agad. Hindi na siya bumalik. At ang bigat ng isang taon na iyon ay parang isang malaking batong nakadagan sa dibdib ni Andrea gabi-gabi. Hinugot niya mula sa ilalim ng unan ang nag-iisa nilang litrato na magkasama. Lumana, lukot na ang mga gilid sa kakayakap niya tuwing gabi. At hinalikan ito. Ang sakit ay nandoon pa rin, sariwa. Pero hindi ang sakit ang gumising sa kanya. Iyon ay ang boses mula sa kabilang kwarto. Ang boses ng 8 taong gulang niyang anak, si Miguel. Dahan-dahan siyang bumangon. Iniingatang hindi lumikha ng ingay ang lumang kama. Ang tunog lang ng electric fan at ng ulan sa labas ang dapat naririnig. Pero hindi. May mahinang bulong. Si Miguel nagsasalita habang natutulog. Sa simula, ngumiti pa si Andrea. Ganoon naman talaga ang mga bata. Pero habang tumatagal ang pakikinig niya mula sa siwang ng pinto, unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ito ordinaryong pananaginip. May ritmo ang pagsasalita ni Miguel. May mga patlang na para bang may hinihintay siyang sagot bago magsalita ulit. Para siyang may kausap. May pumasok na kaba sa dibdib ni Andrea. Isang pakiramdam na pamilyar na sa kanya sa loob ng isang taon. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ilang linggo na rin niyang nire-record ang paghilik ni Miguel. Payo ng kaibigan niya para raw maipakita sa doktor. Ngayon, may iba siyang dahilan. Binuksan niya ang voice recorder app at itinutok ito sa direksyon ng kwarto ni Miguel. Pinindot niya ang record. Pagkatapos ng ilang minuto, pinatay niya ito at isinaksak ang earphones sa kanyang tenga. Kailangan niyang marinig ng malinaw. Sa una, tunog lang ng electric fan at mahinang paghilik ni Miguel ang naririnig niya. Hinga, hilik, bulong na hindi maintindihan. Huminga ng malalim si Andrea. Guni-guni lang siguro. Pagod lang siya. Lumbay, pero pinakinggan niya ulit. Nilakasan ang volume hanggang sa halos mabingi na siya sa ugong ng bentilador. At doon niya narinig. Sa ilalim ng paghilik ni Miguel. Sa ilalim ng ugong ng bentilador. Sa ilalim ng static na dala ng mahinang signal. May iba pa. Isang bulong na garalgal. Parang tuyong dahon na kinakaskas sa semento. Hindi boses ng bata. Hindi boses ng tao. At habang paulit-ulit niyang pinapakinggan ang kapirasong segundo na iyon, may nabubuo siyang isang salita. Isang pangalan. Gaway! Napahugot ng hininga si Andrea at tinanggal ang earphones. Ang tibok ng puso niya ay umalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Tiningnan niya ang orasan sa cellphone. 3:17 a.m. Kasabay ng pagpatak ng pawis sa kanyang noo. Nakaramdam siya ng biglaang ginaw. Isang malamig na hangin ang yumakap sa kanyang mga braso. Nagpatindig sa kanyang mga balahibo. Pero imposible. Nakasara ang bintana. Nakasara ang pinto. Nanginginig niyang hinawakan ang cellphone. Tinititigan ang screen na para bang iyon ang pinakakakilabot na bagay sa mundo. Sino si Gaway? Bakit parang nasa loob mismo ng kwarto ng anak niya? At sa gitna ng katahimikan,
Isang tunog ang pumunit sa ugong ng electric fan. Isang tunog ang nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Ang dahan-dahan at nanggigitatang tunog ng bisagra. Mula sa kwarto ni Miguel, ang pinto dahan-dahang bumubukas. Hindi na nakatulog si Andrea. Paano siya makakatulog kung ang huling imahe sa isip niya ay ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng kwarto ni Miguel na walang sino mang nagbubukas? Ginugol niya ang nalalabing oras ng madaling araw na nakaupo sa sahig sa labas ng kwarto ng anak. Nakikiramdam sa bawat kalamuskos, sa bawat pagbabago sa paghinga nito. Pero wala nang sumunod, tanging katahimikan. Kinabukasan, isang amoy ang gumising sa buong kapitbahayan. Amoy ng nabubulok na laman, masangsang at kumakapit sa mamasa-masang hangin kang hangin. Mahangin ng umaga, nanggaling ang ingay sa bakuran ni Aling Nita. Nagkukumpulan ang mga tao, nagbubulungan, nakatakip ang mga ilong. Sa gitna ng lahat, nakahandusay ang mga alagang manok ni Aling Nita. 10 manok, lahat patay. Pero hindi iyon ang katakataka. Ang mga manok ay tuyo, walang dugo, walang sugat. Tanging 2 maliit na butas sa leeg ng bawat isa. Parang hinigop, parang pinatuyo. Hindi nagtagal, may kumatok sa pinto ni Andrea. Si Kapitana Elena. Isang babaeng nasa mga 50, laging may hawak na rosaryo sa isang kamay. At ang kabilang kamay ay laging nakahandang ituro ang mali sa kapwa. Andrea, iha. Bati niya. Ang boses ay matamis pero ang mga mata ay mapanuri. Narinig mo ba ang nangyari kay Aling Nita? Tumangulang si Andrea. Niyakap ang sarili. Oo po, Kapitana. Nakita ko po. Nakakalungkot, sabi ng Kapitana. Ang tingin ay lumibot sa loob ng bahay ni Andrea. Sa mga hugasing plato, kaya nga plato. Sa mga laruang nakakalat. Minsan talaga, kapag napapabayaan ang isang lugar, kung ano-anong masasamang elemento ang naakit, mga sakit o mga halimaw na hayop, isang patama. Ramdam ni Andrea ang hiya na gumapang sa kanyang balat. Alam niya, mula nang mawala si Raul, hindi na niya naasikaso ang lahat. Pasensya na po, Kapitana. Hindi, iha. Putol nito. Ang punto ko lang, kailangan mong maging mas matatag. Para sa anak mo, ang sobrang kalungkutan, nakakahina yan ng pananampalataya. Baka kaya dinadalas ang masasamang bagay dito sa atin. Ngumiti siya. Magdasal ka lang. Ipagdasal mo ang kaluluwa ni Raul at ipagdasal mo na rin na gabayan ka. Gusto sanang isigaw ni Andrea ang tungkol sa boses sa recording, sa pinto sa orasan. Pero paano? Tiningnan niya ang mga mata ng Kapitana. Nakita niya doon hindi ang awa, kundi ang paghusga. Kaya tumango na lang siya. Nang makaalis ang Kapitana, isinara ni Andrea ang pinto at napasandal dito. Napapikit. Nag-iisa siya. Walang maniniwala sa kanya. Hapon na nang naisipan niyang ayusin ang mga naiwang gamit ni Raul. Isang kahon ng mga lumang damit, mga kagamitan sa pangingisda, at isang maliit na tansong kompas. Kinuha niya ito. Naalala niya ang araw na ibinigay ito ni Raul kay Miguel. Nakaupo sila sa may dalampasigan at tinuturuan ni Raul ang anak ni Lala kung paano hanapin ang hilaga. Tandaan mo anak, sabi ni Raul noon habang ginugulo ang buhok ng bata. Kahit maligaw ka, basta alam mo kung nasaan ang North, makakauwi ka. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Andrea. Isang matamis at masakit na alaala. Gabi.
Tapos na silang maghapunan. Tahimik si Miguel. Mula nang magising ito kaninang umaga, hindi na ito nagsalita. Habang naghuhugas ng plato si Andrea, naramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Paglingon niya, wala si Miguel sa lamesa. Nakita niya ito sa may bintana sa sala. Nakatayo lang, nakatanaw sa kadiliman sa labas, sa direksyon kung nasaan ang malawak na taniman ng saging. Ang lugar na tinatawag ng mga matatanda na sagingan ng mga lihim, at sa kamay ni Miguel ay ang kompas ni Raul. "Miguel, anak, anong ginagawa mo dyan?" Hindi lumingon si Miguel, pero itinaas nito ang kamay na may hawak sa kompas, ipinapakita sa kanya. Lumapit si Andrea. Sa liwanag na nagmumula sa bumbilya, kakang manibo-bubiya, kitang-kita niya ang karayom ng kompas at narinig niya isang mahinang kaluskos. Ang kaluskos ng karayom nito sa salamin, dahan-dahang gumagalaw, umiikot. Kahit hindi naman ginagalaw ni Miguel, umiikot ito na parang may hinahanap hanggang sa huminto, nakaturo, hindi sa hilaga. Nakaturo ito sa direksyon ng sagingan. Pinigilan ni Andrea ang kanyang paghinga. At sa sandaling iyon ng matinding katahimikan, nagsalita si Miguel. Sa boses na hindi kanya, isang boses na malamig, walang emosyon, at mas malalim. Malapit na siyang maningil. Ang boses na iyon, ang boses na hindi sa anak niya, ay umalingaw-ngaw sa isip ni Andrea buong magdamag. Bawat kaluskos ng butiki sa dingding, bawat pagaspas ng sanga sa labas, ay nagpapatindig sa kanyang balahibo. Yakap-yakap niya si Miguel, na mahimbing na natutulog na parabang walang nangyari. Pero para kay Andrea, ang init ng katawan ng anak niya ay may kasamang kakaibang lamig. Nang gabing iyon, isang bagyo ang dumating. Ang ulan ay hindi na simpleng patak, kundi isang walang awang pagbuhos mula sa nagngingit-ngit na kalangitan. Ang kulog ay yumayanig sa buong kabahayan. Sa gitna ng isang matinis na dagundong ng kulog, nagising si Andrea. Katahimikan, masyadong tahimik, wala ang bigat ng katawan ni Miguel sa tabi niya. "Miguel!" Bulong niya sa dilim. Walang sagot. Kinapa niya ang espasyo sa kama. Malamig, wala na siya. Isang matinding takot ang biglang kumalat sa kanyang dibdib, mas malamig pa sa hangin ng bagyo. "Miguel!" Sigaw niya, mas malakas na. Bumangon siya. Kinakapa ang switch ng ilaw. Pagbukas, wala. Walang tao sa kwarto maliban sa kanya. Bukas ang pinto. Sa sobrang taranta, tumakbo siya palabas. "Miguel! Anak, nasaan ka?" Sinuyod niya ang maliit nilang sala, ang kusina. Wala. Ang tanging sagot sa kanya ay ang ugong ng hangin at ang walang tigil na lagaslas ng ulan. Napatingin siya sa pinto sa labas. Bahagyang nakaawang. Pinasok ng malakas na hangin, hinahampas-hampas ito sa hamba. "Diyos ko, huwag po." Lumabas si Andrea sa gitna ng bagyo. Hindi niya ininda ang lamig ng ulan na bumabasa sa kanyang damit pantulog o ang putik na lumulubog sa kanyang mga paa. Ang tanging nakikita niya ay ang dilim. Ang tanging nararamdaman niya ay ang purong dalisay na takot ng isang inang nawawalan ng anak. At doon, sa gitna ng kanilang maliit na bakuran, sa ilalim ng panandaliang liwanag ng kidlat, nakita niya siya. Si Miguel. Nakatayo lang, nakayapak sa gitna ng malapulubog na putik.
Hindi nanginginig, hindi gumagalaw, nakatingin lang siya sa lupa. At may ginagawa ang kanyang kamay. Dahan-dahang lumapit si Andrea. Ang puso niya'y dumadagundong kasabay ng kukulog. Nakita niya ang kanang hintuturo ni Miguel. Dahan-dahang gumuguhit sa basang lupa. Ang tunog ng daliri nito na kumakaluskos sa putik ay parang tunog ng kuko na kumakaskas sa pisara. Paulit-ulit, isang salita, mga letrang hindi niya agad maintindihan. T-I-G-A-P-A-G-A-N-E Tagapag-ani. Miguel, anak, nanginginig na, sabi ni Andrea. Anong ginagawa mo? Dahan-dahang itinaas ni Miguel ang kanyang ulo. At sa isa pang pagliwanag ng kidlat, nakita ni Andrea ang mukha ng kanyang anak. Blanko, walang emosyon, hanggang sa dahan-dahan itong nangumiti. Isang nangngiti na hindi para sa isang 8 taong gulang. Isang nangngiti na hindi abot sa mga mata. Isang nangngiti na tila pag-aari ng isang taong matanda na. Isang taong nakakita na ng sanlibutan at napagod na dito. Kasabay ng pagngiti, bumuka ang mga labi ni Miguel. At sa gitna ng ugong ng hangin, isang bulong ang lumabas. Halos hindi marinig. Pero para kay Andrea, ito ay kasing lakas ng kulog na dumadagundong sa kalangitan. Ang kaibigan ni Papa, parang isang bucket ng yelo ang ibinuhos sa buong katawan ni Andrea. Ang takot ay napalitan ng isang bagay na mas malala. Isang matinding gulat na nagpamanhid sa kanyang mga paa. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makasigaw. Nang biglang kumurap si Miguel, 1 beses, 2 beses, at ang ngiti ay nawala. Napalitan ito ng pagkalito. Tumingin siya sa kanyang daliri na nakababad sa putik. Pagkatapos ay sa kanyang ina. "Mama?" Nanginginig niyang sabi. Ang boses ay sa kanya na ulit. Ang lamig. Ang salitang iyon ang gumising kay Andrea mula sa kanyang pagkatulala. Ang takot ay nariyan pa, pero nanaig ang pagiging ina. Mabilis niyang nilapitan si Miguel. Hinawakan ang malamig nitong braso at hinila papasok ng bahay. Pagkasara ng pinto, kumuha siya ng tuwalya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabalutan niya ang anak. Si Miguel, na ngayon ay nanginginig na sa ginaw, ay yumakap sa kanya. Doon, sa gitna ng sala, sa saliw ng walang awang ulan sa labas, niyakap ni Andrea ng mahigpit ang kanyang anak at humagulgol. Umiyak siya hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa sakit. Ang anak niya, ang nag-iisang alaala ni Raul sa kanya, ay unti-unting kinukuha mula sa kanya. Pagkatapos ng ilang minuto, inakay niya si Miguel pabalik sa kama. Pinalitan niya ito ng tuyong damit at kinumutan. "Mama, anong ginagawa ko sa labas?" tanong ni Miguel. Ang mga matay ay inaantok na. Hindi sumagot si Andrea. Hinalikan na lang niya ito sa noo. "Matulog ka na, anak. Binangungot ka lang." Pero alam niya na hindi iyon bangungot. Habang pinagmamasdan niya ang natutulog na mukha ni Miguel, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Hindi na siya pupunta sa doktor. Hindi na niya kakausapin si Kapitana Elena. Ang kailangan niya ay isang taong nakakaintindi sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Isang taong hindi siya tatawanan. Isang taong hindi siya huhusgahan. Bukas na bukas din, hahanapin niya ang matandang manggagamot sa kabilang baryo.
ang ermitanyong si Calusio. Sa pag-asang dala ng desisyong iyon, humiga si Andrea sa tabi ni Miguel, handa nang subukang matulog. Pero hindi pa tapos ang gabi. Nang ipipikit na niya ang kanyang mga mata, isang malakas na tunog ang yumanig sa kanilang pinto. Kalampag. Isang malakas, nag-iisang kalampag na para bang may sumuntok o sumipa dito mula sa labas. Napabalikwas ng bangon si Andrea. Ang puso niya ay tila aakyat sa kanyang lalamunan. Sino ang lalabas sa ganitong oras, sa gitna ng ganitong bagyo? Kalampag. Mas malakas, madesperado. Nanginginig siyang tumayo at dahan-dahang lumakad papunta sa pinto. Sumilip siya sa maliit na butas sa gitna nito. Wala siyang nakita kundi ang malakas na buhos ng ulan na tinatanglawan ng ilaw mula sa poste sa malayo. Walang tao, walang anino. Binuksan niya ang pinto, sapat lang para mailabas ang kanyang ulo. Ang malamig na hangin at ambon ay humampas sa kanyang mukha. Tumingin siya sa kaliwa, tumingin siya sa kanan. Wala talaga. Isasara na sana niya ang pinto nang may napansin siya sa kanilang sementadong pasukan. Isang bagay na nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Mga bakas ng paa. Mga bakas ng paang basa. Malinaw na malinaw sa tuyong bahagi sa tapat ng pinto. Mga bakas na papunta sa pinto nila. Hindi pa alis, papunta. At walang bakas ng pag-alis na parabang ang kung sino mang kumatok ay naglaho na lang sa hangin sa mismong tapat ng pintuan nila. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, ginising na ni Andrea si Miguel. Walang imik na binihisan niya ang bata na tila wala pa rin sa sarili. Sa isang maliit na bag, isinilid niya ang kompas ni Raul, kaunting pagkain, at ang lahat ng natitira niyang lakas ng loob. Ang dampa ni Calusio ay nasa kabilang baryo, sa paanan ng isang maliit na bundok, malayo sa mga kabahayan. Kinailangan nilang lakarin ang maputik na pilapil at tahakin ang isang makitid na landas sa gitna ng matataas na damo. Bawat hakbang ni Andrea ay mabigat, hindi lang dahil sa putik na kumakapit sa kanyang mga binti, kundi dahil sa bigat ng hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanila. Ang dampa ay maliit, gawa sa kawayan at pawid, napapaligiran ng mga halamang gamot na hindi pamilyar kay Andrea. Pagdating nila sa tapat ng pinto, tila alam na ng nakatira dito na may darating. Bumukas ito bago pa man siya kumatok. Sumalubong sa kanila ang isang matandang lalaki. Payat na payat. Ang balat ay kulubot na parang tuyong dahon. Pero ang mga mata niya ay matalas. Tila nakikita nito hindi lang si Andrea at si Miguel, kundi pati ang aninong nakasunod sa kanila. "Pumasok kayo," sabi ni Calusio. Ang boses ay mahina pero may bigat. Sa loob, ang amoy ay pinaghalong pinatuyong mga dahon, kamangyan at isang bagay na luma na hindi matukoy ni Andrea. Umupo sila sa isang mahabang bangkong kahoy. Inilapag ni Andrea ang bag sa kanyang tabi. Si Miguel naman ay umupo lang. Ang tingin ay blanko, nakatuon sa isang sulok ng dampa. Hindi nagsalita si Calusio. Tinitigan lang niya si Miguel ng matagal. Pagkatapos, ang tingin niya ay bumaling sa kompas na bahagyang nakausli mula sa bag ni Andrea. "Akin ang kompas." Ang boses niya ay hindi nag-uutos, kundi nagsusumamo. Nanginginig na kinuha ni Andrea ang tansong kompas mula sa bag at iniabot sa matanda. Hindi ito binuksan ni Calusio. Ipinatong lang niya ang kanyang kulubot na palad sa ibabaw nito. Napapikit siya.
At sa sandaling iyon, naramdaman ni Andrea ang pagbabago. Ang amoy ng mga pinatuyong dahon ay tila napalitan ng napanlabitan ng amoy ng basang lupa at nabubulok na dahon ng saging. Ang hangin sa loob ng dampa ay biglang lumamig, isang klase ng lamig na tumatagos hanggang sa buto. Hindi ito ordinaryong ligaw na kaluluwa, iha, bulong ni Calusio. Ang mga matay nakapikit pa rin. Ito ay utang. Napatingin si Andrea. Utang? Kaninong utang? Dahan-dahang iminulat ni Calusio ang kanyang mga mata. At ang nakita ni Andrea doon ay awa. Ang asawa mo, si Raul, ay may isang kasunduan. Isang utang na loob na hindi nabayaran ng pera, kundi ng kaluluwa. Parang may humigpit sa lalamunan ni Andrea. Ang biglaang pagbuti ng kanilang buhay bago mawala si Raul. Ang isdang laging maraming huli. Ang mga pananim na biglang namunga ng sagana. Inakala niyang swerte. Inakala niyang biyaya. Ang biglaang swerte. Hindi iyon swerte. Patuloy ng matanda. Na para bang nababasa ang kanyang isip. Iyon ang paunang bayad para sa isang bagay na mas malaki. Nakipagkasundo siya sa tagapag-ingat ng sagingan. Ang tagapag-ani. Nang banggitin niya ang pangalang iyon, ang pangalang isinulat ni Miguel sa putik, isang malakas na hangin ang humampas sa labas ng dampa. Nagpakalampag sa mga dingding na kawayan. Hindi siya demonyo, hindi siya aswang, paliwanag ni Calusio. Siya ay isang nilalang na mas matanda pa sa mga puno doon. Isang nilalang na ang tanging nauunawaan ay balanse. Kapalit ng kasaganahan, kukunin niya ang pinakamahalaga sa iyo kapag dumating ang takdang panahon. At ang hindi nabayarang utang ni Raul ay ipinapasa niya ngayon sa kanyang kaisa-isang anak. Ang pagkayanggaw, bulong ni Andrea, nanginginig. Tumango si Calusio. Pero hindi ito pagiging halimaw na kumakain ng laman. Ito ay dahan-dahang pag-aani sa kaluluwa ng anak mo. Bawat gabi, kumukuha siya ng kapiraso hanggang sa wala ng matirang Miguel. Hanggang sa ang matira na lang ay isang sisidlan na pag-aari niya. Kailan? Tanong ni Andrea. Ang boses ay basag na. Gaano katagal? 1 taon at 40 araw mula sa kanyang pagkawala. Iyon ang taning. Sagot ng matanda. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Andrea. Ngayong gabi ang ika-37. May 4 na gabi pa kayo. Bago sumikat ang araw sa pang-41 umaga, kailangan nating maputol ang koneksyon. Kung hindi na niya itinuloy. Hindi na kailangan. Hindi, umiling si Andrea. Ang mga luhay bumabagsak na. Hindi niya gagawin sa amin to. Mahal kami ni Raul. Ginawa niya iyon dahil mahal na mahal kayo. Malungkot na sabi ni Calusio. Iyon ang trahedya. Akala niya kaya niyang takasan ang pagbabayad. Kailangan nating gawin ang lahat. Desperadong sabi ni Andrea. Kahit ano, may paraan pa, di ba? Sabihin niyo sa akin. Huminga ng malalim si Calusio. May isang mapanganib at masakit na paraan. Ang ritual ng paglimot sa pangalan. Napatingin si Andrea. Naghihintay. Pupurulin natin ang ugat na nagdudugtong sa kaluluwa ng anak mo sa alaala ng kanyang ama. Paliwanag ng matanda. Sa pagputol nito, mawawalan ng karapatan ang tagapag-ani kay Miguel. Magiging ligtas siya. Pero may kapalit. Tinitigan ni Calusio si Andrea ng diretso sa mata.
Makakalimutan ni Miguel ang lahat tungkol kay Raul. Bawat alaala, bawat yakap, bawat halik. Buburahin natin ang kanyang ama sa isip at puso niya na para bang hindi siya kailanman nagkaroon ng ama. Ang buong mundo ni Andrea ay gumuho. Ang pagpipilian ay isang impyerno. Hahayaan niyang kunin ang kaluluwa ng kanyang anak o siya mismo ang papatay sa kaluluwa ng kanyang asawa sa loob ng isipan ng bata awang motob. Pero mahal na mahal niya si Miguel. Humahagulgol na, sabi ni Andrea. Paano ko gagawin yun sa kanila? Wala na tayong ibang pagpipilian, iha. Tumayo si Calucio at nagsindi ng ilang kandila sa maliit na altar. Pero bago pa man niya mailapag ang pangatlong kandila, bigla siyang natigilan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, nakatingin sa kawalan. May isa pang problema, iha, sabi ni Calucio. Ang boses ay biglang naging babala. Kasabay nito, ang lamig sa loob ng dampa ay naging parang yelo. Alam na niyang nandito ka at nararamdaman niya ang paglaban mo. Tumingin siya kay Andrea. Ang takot ay bakas na sa kanyang muka. Mas bibilis ang paniningil niya. At sa isang iglap, ang apoy sa lahat ng kandila ay biglang namatay. Ibinabagsak ang buong dampa sa ganap na kadiliman. Ang tanging naririnig na lang ay ang humahangos na paghinga ni Andrea. Umuwi si Andrea na parang isang basong basag, pinagtagpi-tagpi na lang ng natitirang pag-asa. Ang mga salita ni Calucio ay umuulit-ulit sa kanyang isip, isang malagim na kantang hindi niya mapatigil. Buburahin natin ang kanyang ama, na para bang hindi siya kailanman nagkaroon ng ama. Hindi niya kaya. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niyang mahimbing na natutulog si Miguel sa kanilang kama. Sa paghimbing nito, mukha siyang anghel. Walang bakas ng kadiliman. Walang bakas ng dayuhang kaluluwa na unti-unting sumasakop sa kanya. Siya pa rin ang kanyang Miguel, ang anak nila ni Raul. Paano niya ipagkakait sa batang ito ang alaala ng isang amang handang isugal ang lahat para sa kanila? Kahit na ang sugal na iyon ang nagdala sa kanila sa impyernong ito. Puno ng pag-aalinlangan, naupo si Andrea sa sahig. Binuksan niya ang isang lumang baul sa ilalim ng kama. Mula roon, kinuha niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi tinitingnan dahil sa sakit na dala nito. Ang kanilang family album. Makapal ito, balot sa kupas na pulang balat. Ang bawat pahina ay mabigat, hindi lang dahil sa mga litrato, kundi dahil sa bigat ng mga alaalang nakapaloob dito. Binuklat niya ang unang pahina. Nostalgia. Isang matamis at masakit na kurot sa kanyang puso. Nandoon ang litrato ni Raul. Tinuturuan si Miguel magbisikleta. Nakangiti si Raul. Ang mukha ay puno ng pagmamalaki, habang si Miguel naman ay may halong takot at tuwa sa mukha. Halos marinig ni Andrea ang tawanan nila. Ang tunog ng gulong sa sementadong daan. Nilipat niya ang pahina. Unang Pasko nila sa bahay na ito. Isang maliit na Christmas tree na pinalamutian ng mga palamuting gawa sa papel. Si Raul na may suot na santahat, habang buhat-buhat si Miguel na tuwang-tuwa sa regalong robot. Kaarawan ni Miguel. Isang simpleng chocolate cake na may iisang kandila. Ang saya sa mga mata ng anak niya habang nakatingin sa apoy. Ang pagmamahal sa mga mata ni Raul habang nakatingin sa kanilang dalawa. Bawat litrato ay isang saksak, isang paalala ng buhay na ninakaw sa kanila. Hanggang sa umabot siya sa paborito niyang litrato. Karga-karga ni Raul si Miguel sa kanyang balikat. Pareho silang nakatingala sa langit,
tumatawang malakas sa isang bagay na sila lang ang nakakaala. Ang purong kaligayahan sa sandaling iyon ay halos nahahawakan. Niyakap ni Andrea ang album. "Paano ko buburahin to, Raul?" Bulong niya sa hangin. "Paano?" Pero habang tinititigan niya ang litratong iyon, may unti-unting nagbabago. Isang ginaw ang gumapang sa kanyang batok, ang tunog ng paglipat niya ng pahina kanina. Parang hindi tunog ng papel, parang mas makapal, mas matinis, parang tunog ng tuyong balat. Ikinurap niya ang kanyang mga mata, iniisip na baka dahil lang sa mga luhang namumuo dito. Pero hindi. Sa litrato, nawawala ang mga ngiti. Dahan-dahan, parang usok na hinihipan. Ang masayang ngiti sa labi ni Raul ay naging isang tuwid na linya. Ang tawa sa mga mata ni Miguel ay napalitan ng blangkong titig. Sa sobrang gulat, mabilis niyang nilipat pabalik ang mga pahina. Ang litrato sa kaarawan, blangko na ang mukha ni Miguel. Ang kandila ay parang hindi na nagliliwanag. Ang litrato sa Pasko, ang robot sa kamay ni Miguel ay mukha ng kalansay. Ang mukha ni Raul ay natatakpan ng anino. Ang pagbabago ay hindi biglaan. Ito ay dahan-dahan na siyang lalong nagpapakilabot dito. Na para bang ang entidad ay hindi lang sumasapi sa kanyang anak, kinakain din nito ang kanilang nakaraan. Nilalason nito ang bawat masayang alaala. Ginagawa itong abo. Nanginginig. Isasara na sana niya ang album. Pero may isang huling pahina. Isang pahinang laging blangko. Pero ngayon, may laman na. Isang litrato na hindi niya matanda ang kinuha nila. Isang litratong imposible. Si Raul Tud, nakatayo mag-isa sa gilid ng sagingan ng mga lihim. Nakatalikod siya pero kilala ni Andrea ang tindig na iyon. Ang damit na suot nito ay ang parehong damit na suot niya noong araw na siya'y nawala. At sa likod niya, sa pagitan ng mga puno ng saging, may isang anino. Isang anino ng isang figurang hindi kapani-paniwalang mataas piyat at walang mukha. Nakatayo lang ito doon sa dilim nagmamasid. Ang litrato, hindi na iyon mawala sa isip ni Andrea. Ang aninong walang mukha. Ang deklarasyon ng pag-aari mula sa isang nilalang na hindi niya dapat kilala. Wala nang pag-aalinlangan. Wala nang pag-aalinlangan. Ang pag-ibig niya kay Raul ay mananatili sa puso niya, pero ang pag-ibig niya para sa buhay ng kanyang anak ay mas matimbang. Desidido na siya. Bukas, babalik siya kay Calucio. Handa na siyang gawin ang ritual. Handa na siyang magsakripisyo. Pero ngayong gabi, ang gabi bago ang simula ng katapusan, ay hindi magiging tahimik. Nagluluto si Andrea ng hapunan. Isang simpleng sinigang. Ang amoy ng kumukulong sampalok ay dapat nagbibigay ng pakiramdam ng tahanan, ng normalidad. Pero ngayong gabi, bawat pamilyar na bagay ay may bahid ng panganib. Habang hinahalo niya ang sabaw, isang mabilis na paggalaw sa gilid ng kanyang mata ang nagpatigil sa kanya. Sa bintana ng kusina, isang anino. Mabilis lang, isang aninong dumaan, pero sapat na para makita niya na ito'y napakataas. Mas mataas pa sa pinakamatangkad na tao sa kanilang barangay. Napatigil siya sa paghinga. Nakinig. Wala. Tanging ang tunog lang ng kumukulong sabaw at ang mahinang ugong ng frigidaire. Guni-guni lang, pagod lang siya, takot.
Pinilit niyang paniwalain ang sarili. Pero pagkatapos ng ilang sandali, kaluskos nang gagaling sa labas, malapit sa bintana. Ang tunog ng mga tuyong dahon ng saging na inaapakan. Dahan-dahan. May naglalakad. Bumuhos ang yelo sa kanyang mga ugat. Hindi sila nagtanim ng saging sa bakuran. Ang pinakamalapit na puno ay nasa kabilang kanto pa. Dahan-dahan niyang ipinatong ang sandok. Walang ingay. Ang puso niya ay kumakalabog sa kanyang dibdib na para bang gustong kumawala. Tumigil ang mga yabag. Sa tapat mismo ng kanilang pinto sa sala, napatingin si Andrea sa maliit nilang altar sa isang sulok kung saan may nakatirik na kandila sa harap ng imahe ng mahal na birhen. Bumulong siya ng isang mabilis na panalangin. Bigyan niyo po ako ng lakas. Bigyan niyo po ako ng lakas. At pagkatapos ng panalangin, nagsimula ang tunay na lagim. Isang boses mula sa labas ng pinto. Andrea! Napatakip si Andrea sa kanyang bibig para pigilan na ang sariling mapasigaw. Kilalang-kilala niya ang boses na iyon. Ang bawat tono, ang bawat himig. Iyon ang boses ng kanyang asawa. Andrea, papasukin mo ako. Pero mali. May mali. Walang init. Walang pagmamahal. Parang isang recording na pinatugtog sa sirang makina. Malamig, walang kaluluwa. Nilalamig ako, mahal. Patuloy ng boses. Sinusubukang gayahin ang lambing, pero nabibigo. Buksan mo ang pinto. Hindi gumalaw si Andrea. Ang mga luha ay tumutulo mula sa kanyang mga mata, pero hindi dahil sa lungkot, dahil sa purong takot. Alam niyang hindi si Raul yun. Alam niyang sinusubukan siyang painin ng kung anumang nasa labas. Naghintay siya. Ang katahimikan ay mas nakakabingi pa kaysa sa boses. At pagkaraan ng ilang sandali, huminto ito. Wala na ang boses. Wala na ang mga yabag. Nakahinga ng maluwag si Andrea kahit nanginginig pa ang buong katawan. Pero ang ginhawa ay panandalian lang. Dahil ang kasunod na tunog na narinig niya ay nanggaling sa loob ng bahay. Mula sa kwarto ni Miguel. Isang himig, isang uyayi, isang kantang pampatulog, isang pamilyar na uyayi na si Raul lang ang kumakanta dati para kay Miguel. Umaawit si Miguel, pero mali ang tono. Sintonado. Pabago-bago ang bilis na parabang isang taong hindi alam ang kanta, pero pinipilit itong awitin. Isang sintonadong himig na nakakakilabot. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pag-aalinlangan. Ang takot na naramdaman ni Andrea kagabi ay hindi nawala. Sa halip, ito'y tumigas. Naging isang matibay na kalasag sa kanyang puso. Isang bagay lang ang malinaw. Hindi niya isusuko si Miguel. Hapon na. Ang sikat ng araw ay tila isang mapanuksong paalala ng normalidad na matagal nang wala sa kanila. Bago siya bumalik kay Calusio para sa huling gabi, may kailangan siyang gawin. Ang pinakamabigat na gawain sa lahat. Naalala niya ang huling habilin ni Calusio. Magdala ka ng 3 bagay. 3 sisidlan ng pinakamatatamis ninyong alaala ni Raul. Dahil hindi lang pangalan niya ang buburahin natin, kundi ang kapangyarihan ng alaala niya sa mundong ito. Una niyang kinuha ang isang maliit na kahon sa ilalim ng kanilang aparador. Pagbukas niya, naroon ang unang pares ng sapatos ni Miguel. Maliliit, gawa sa puting katad. May konting gasgas na sa dulo
dahil sa mga unang hakbang ng kanyang anak. Regalo ito ni Raul noong binyag. Nang hawakan ni Andrea ang maliliit na sapatos, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. At kasabay ng ngiting iyon, isang tunog ang pumasok sa kanyang isip, malinaw na para bang nangyayari ulit. Ang halakhak ng isang sanggol, ang masayang tawa ni Miguel habang tinutulungan ni Raul na maglakad. Pero ang tunog ay unti-unting nagbago. Ang masayang halakhak ay naging tunog ng isang batang nahihirapan huminga. Isang pag-ubo, isang pag-iyak na may kasamang sakit, na para bang ang bawat masayang hininga sa alaalang iyon ay hinihigop palabas. Binitiwan ni Andrea ang sapatos na para siyang napaso. Niyakap niya ang kanyang sarili, hinahabol ang sariling hininga. Pagkatapos, dahan-dahan niyang dinampot ulit ang sapatos at niyakap ito sa kanyang dibdib. "Patawarin mo ako, Raul," bulong niya. Ang mga luhay nagbabanta na namang tumulo. "Patawarin mo ako." Ang pangalawang bagay, isang maliit na music box na yari sa kahoy, nakatago sa kanyang baul ng mga alahas. Regalo sa kanya ni Raul noong ikinasal sila. Pag-angat niya ng takip, isang matamis at pamilyar na himig ang tumugtog, ang kanilang wedding song. Pumikit si Andrea. Naalala niya ang kanilang unang sayaw. Ang init ng kamay ni Raul sa kanyang bewang, ang pangako sa mga mata nito. Ngunit tulad ng tawa kanina, ang himig ay nagsimulang magbago. Ang tempo ay bumagal na parang isang piano na unti-unting nalulunod sa putik. Ang mga nota ay naging sintonado, naging isang malungkot at nakakakilabot na panaghoy. At ang tunog ng kanilang sayaw sa kanyang isip ay napalitan ng tunog ng pagkaladkad. Ang pagkaladkad ng isang mabigat na bagay sa lupa sa gitna ng mga tuyong dahon. Mabilis niyang isinara ang takip ng music box. Ang biglaang katahimikan ay mas nakakatakot pa. Ang pangatlo. Ang pinakamabigat, lumapit siya sa dingding kung saan nakasabit ang kanilang huling family picture. Bago pa mawala si Raul, kinuha niya ito. Masaya sila sa litrato. Isang simpleng hapon sa may dalampasigan. Nang mahawakan ng kanyang mga daliri ang kuwadro, bumulong ang mga alaala. "Hawak ko na ang mundo ko." Boses ni Raul malinaw sa kanyang isip habang yakap-yakap sila ni Miguel sa litratong iyon. Pero may sumingit na ibang boses. Isang bulong na malamig at garalgal. Ang boses mula sa recording. "Hawak niya na ang mundo mo." Napabitaw si Andrea sa litrato. Bumagsak ito sa sahig, nabasag ang salamin. Isang masamang pangitain, pero hindi na siya nagatubili. Pinulot niya ang tatlong bagay, ang sapatos, ang music box, at ang basag na litrato, at maingat na ibinalot sa isang puting tela. Ito na. Wala nang atrasan. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang kanyang mga luha, at lumakad papunta sa pinto. Hinawakan niya ang seradura. Ang bakal ay malamig sa kanyang nanginginig na kamay. Inihanda niya ang sarili para sa dilim na naghihintay sa labas. Pagbukas niya ng pinto, nasilaw siya sa liwanag ng hapon. At sa liwanag na iyon, isang anino ang nakatayo sa labas ng kanilang gate. Hindi ang anino ng isang halimaw, kundi ang anino ng isang tao, si Kapitana Elena. Nakatayo lang siya doon, hindi na mapagmataas. Ang mukha niya ay maputla. Ang kamay na dati laging nakahandang manuro
ay nanginginig na ngayon. Mahigpit na hawak ang isang rosaryo. Nagkatinginan sila ni Andrea. Sa mga mata ng kapitana, wala na ang paghusga. Ang nandoon na lang ay takot. Isang takot na sumasalamin sa sariling takot ni Andrea. "Narinig ko, kagabi." Halos pabulong na sabi ng kapitana. Ang boses ay basag. "Narinig ko ang mga ingay, ang pag-awit." Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ng matandang babae. "Hindi na kita iiwang mag-isa. Nasa dampa na sila. Sa labas, ang mundo ay ginugunaw. Ang bagyo ay hindi na lang basta ulan at hangin. Ito ay isang pagngangalit. Ang kulog ay hindi na dumadagundong kundi bumibiyak sa kalangitan. Ang hangin ay sumisipol sa mga siwang ng kawayan. Parang isang malungkot na panaghoy na may ibinubulong na pangalan. Ito na marahil ang pinakamalakas na ulan na naranasan ng kanilang barangay. Isang bagyo na tila isinumpa. Sa loob, ang katahimikan ay mabigat at puno ng kaba. Si Calucio ay kumikilos ng may tiyak na layunin. Inihanda niya ang isang maliit na palayok na puno ng nagbabagang uling sa gitna ng sahig. Sa tabi nito, maingat niyang inilatag ang mga pinatuyong dahon at ang 3 bagay na dala ni Andrea, na nakabalot pa rin sa puting tela. Gamit ang abo mula sa apuyan, gumuhit siya ng isang bilog sa sahig na nakapalibot sa kanila. Ang kanilang munting kuta laban sa kadiliman. Sa isang banig sa sulok, si Miguel ay natutulog, ngunit hindi mapakali. Ang kanyang noo ay pinagpapawisan. Paminsan-minsan, bumubulong siya ng mga salitang hindi maintindihan. Isang labanan ang nangyayari sa loob niya. Kahit na ang kanyang mga mata ay nakapikit. Sa kabilang sulok, si Kapitana Elena, ang babaeng dati puno ng kumpiyansa at paghusga, ay nakaluhod ng niluhod na ngayon. Ang mga daliri nanginginig habang mahigpit na hawak ang kanyang rosaryo. Ang kanyang mga labi ay walang tigil sa pagbulong ng mga dasal. Ang tanging sandata na alam niya laban sa isang kaaway na hindi niya nakikita. At si Andrea, nakaupo sa tabi ni Miguel, binabantayan ang bawat paghinga ng kanyang anak. Ramdam nilang lahat ang presensya sa labas, nag-aabang, naghihintay, na parabang ang buong bagyo ay ang kanyang paghinga. At ang buong dampa ay nakakulong sa loob ng kanyang mga palad. Kapag tumigil ang ulan, nagsalita si Calucio. Ang boses ay mahina pero sapat na para marinig sa gitna ng bagyo. Iyon na ang hudyat. Handa na siyang umani, kasabay ng kanyang sinabi. Isang bagay ang napansin ni Andrea. Ang ingay. Ang ingay na dapat ay naroon pero wala. Ang huni ng mga kulisap, ang koro ng mga palaka tuwing umuulan. Lahat sila ay tahimik. Na para bang maging ang kalikasan ay nagpipigil ng hininga sa takot. Tumingin si Andrea sa nanginginig na kamay ng kapitana. Sa isang iglap, hindi niya nakita ang isang mapanghusgang leader, kundi isang kapwa-ina. Isang kapwa-taong natatakot. Dahan-dahan, iniabot ni Andrea ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ng kapitana. Nagulat ang kapitana, pero hindi niya ito binawi. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak. Ama namin, sumasalangit ka. Nagsimulang magdasal si Andrea. Ang boses ay nanginginig pero matatag. Sambahin ang ngalan mo, dugtong ng kapitana. Ang boses ay puno ng pananampalataya. Sabay nilang tinapos ang dasal.
Ang kanilang mga boses ay isang maliit na apoy sa gitna ng napakalawak na kadiliman. Isang sandata laban sa katahimikan. Naghintay sila. Segundo, minuto. Ang orasan ay tila gumagapang. Tiningnan ni Andrea ang kanyang relos. 3:15 a.m. 2 minuto na lang. At sa sandaling iyon, biglang tumigil ang ulan, ang paghampas ng hangin, ang pagpatak sa yero. Lahat ay nawala. Isang nakabibinging katahimikan, ang hudyat. Nagkatinginan sina Andrea at Calusio, takot at determinasyon. At mula sa banig, isang paggalaw. Dahan-dahang umupo si Miguel mula sa pagkakahiga. Hindi parang isang batang nagising, kundi parang isang manikang hinihila ng hindi nakikitang tali. Ang mga mata niya ay dilat na dilat, at ang mga mata niya ay itim lahat. Walang puti. Isang madilim at walang katapusang balon. Ibinuka niya ang kanyang bibig. At sa boses na malalim at garalgal, na parang tunog ng mga batong nagkikiskisan sa ilalim ng lupa, sinabi niya, "Huli na kayo." 3:17 a.m. Ang oras ng pagtutuos. "Andrea, ngayon na!" Sigaw ni Calusio, ang boses ay pumipiyok sa tensyon. "Ihagis mo ang una." Ang katawan ni Miguel, o kung anuman ang nagmamay-ari nito ngayon, ay dahan-dahang tumayo. Ang bawat galaw ay hindi natural, parang isang kalansay na pinipilit gumalaw. Ang itim na mga mata nito ay nakatutok kay Andrea. Sa panginginig, dinampot ni Andrea ang unang bagay mula sa puting tela. Ang maliliit na sapatos. Nang ihahagis na niya ito sa nagbabagang uling, isang boses ang pumigil sa kanya. "Mama, wag!" Ang boses ni Miguel. Ang tunay na boses ng kanyang anak, puno ng takot at pagkalito. "Mama, natatakot po ako." Napatigil si Andrea. Ang puso niya'y dinudurog. "Huwag kang maniwala!" Sigaw ni Calusio. Pumapalag ang alaala. "Ihagis mo na." Pero ang boses ay nagbago. Hindi na ito ang boses ni Miguel. Ito na ngayon ang boses ni Raul. Ang boses na pinakamamahal niya, puno ng pagsusumamo. "Mahal, huwag mong gawin to sa akin. Huwag mo akong kalimutan. Hihintayin kita, di ba? Nangako ka." Isang patak ng luha ang tumulo mula sa mata ni Andrea. Patawad. At inihagis niya ang sapatos sa apoy. Sa sandaling tumama ang maliit na sapatos sa baga. Umusok ito at nagliyab. At kasabay ng pagliyab, isang sigaw ang kumawala mula sa bibig ni Miguel. Isang sigaw na pinaghalong boses ng bata at ng isang matandang nilalang. Isang tunog ng matinding sakit. "Ang pangalawa, bilis!" Utos ni Calusio. Kinuha ni Andrea ang music box. "Kung kakalimutan mo siya, paano ka na?" Sabi ng boses mula kay Miguel. Ang boses ng tagapag-ani, malamig at mapang-akit. "Mag-isa ka na lang. Pero may alok ako sa'yo. Ibigay mo sa akin ang bata at ibabalik ko ang asawa mo. Buo, walang kulang, magsasama ulit kayo." Ang tukso, ang pinakamasakit na tukso sa lahat. Isang normal na buhay kasama si Raul. Tumingin si Andrea sa itim na mga mata ni Miguel. At sa likod ng kadilimang iyon, nakita niya ang isang kislap. Isang maliit na kislap ng kaluluwa ng kanyang anak. Nakakulong, nagmamakaawa. "Hindi," mariing sabi ni Andrea. Ang boses ay puno ng galit ng isang ina. "Hindi mo pag-aari ang anak ko."
Inihagis niya ang music box sa apoy. Habang nasusunog ang kahoy, ang himig ng kanilang wedding song ay tumugtog sa huling pagkakataon. Sintonado, paos, na parang isang multong namamaalam. Bago ito tuluyang lamunin ng apoy, isang mas malakas na sigaw. Gumuho si Miguel sa sahig, nangingisay. Ang katawan ay binabatak sa magkabilang direksyon. Ang itim sa kanyang mga mata ay bahagyang kumukupas, nagiging abo. Ang huli, sigaw ni Calucio. Ito ang pinakamabigat na ugat. Putulin mo na. Dinampot ni Andrea ang basag na litrato. Ang huling piraso ng kanilang pamilya. Andrea! Umalingaw-ngaw ang boses ni Raul sa buong dampa, puno ng sakit at pagtataksil. Taksil ka! Pinapatay mo ako! Pinapatay mo ako ulit! Hindi! Sigaw ni Andrea pabalik. Ang mga luhay bumubuhos na sa kanyang mukha. Ang itim na mga mata ni Miguel ay muling nagdilim, mas itim pa kaysa dati. Huli na, sabi ng boses ng tagapag-ani. Hindi na mula sa bibig ni Miguel, kumugi ari damong bibig, kundi mula sa lahat ng sulok ng dampa. Ang utang ay dapat bayaran. Isang malakas at hindi nakikitang puwersa ang humampas sa loob ng dampa. Tumilapon si Calucio sa isang sulok. Napasigaw si Kapitana Elena. Ang bilog na abo sa sahig ay nawasak. Si Andrea na lang ang natitira. Tinitigan niya ang litrato sa kanyang kamay. Ang masayang mukha nila. Ang buhay na hindi na maibabalik, itinaas niya ito. Handa nang ihagis. Pero huminto siya. Idinikit niya muna ito sa kanyang mga labi. At sa gitna ng nagwawalang hangin at kadiliman, bumulong siya. Ang kanyang huling paalam. Paalam, mahal ko. Salamat sa lahat. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat kay Miguel. Huminga siya ng malalim. Kailangan na niyang mabuhay. At sa huling lakas na natitira sa kanya, inihagis niya ang litrato sa apoy. Sa sandaling nilamon ng apoy ang kanilang mga nakangiting muka. Isang nakabibinging sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong lugar. Isang sigaw na hindi galing sa tao o sa hayop. Isang sigaw na tila bumibiyak sa mismong tela ng realidad. Ang apoy sa palayok ay biglang lumaki. Naging isang haligi ng apoy na umabot hanggang sa bubong ng dampa. Pagkatapos, kadiliman, katahimikan. Isang absolutong kadiliman at katahimikan. Bumagsak ang lahat. Nanginginig sa gitna ng usok at amoy ng sunog na alaala, tinawag ni Andrea ang pangalan ng kanyang anak. Miguel! Walang sumasagot. Miguel, anak, sumagot ka! Tanging ang humahangos niyang paghinga ang maririnig sa katahimikang naiwan.